ang dibo ng isa sa mga member po natin. Sabi ko, pagkapanganak niya, nagdialysis na ako. Dibo ho, 18 eh. Anyway, God is good ho. At patuloy niyo po ang panalangin ang ating church. Kung nandito po kayo nung last Wednesday, yung deklarasyon po natin na na-declare ko po weeks ago sa prayer meeting that this church is a healing church na sabi po ni Pastor Alex, wala po akong sinasabi sa kanya. Sa prayer po niya, sabi niya, this church is a healing church. Amen. Hindi po dahil nagpapagaling ang pastor lamang, kundi ang bawat isa na may Jesus. Meron po, if you believe in the name of Jesus, you can heal the sick. Ang dami pong may mga karamdaman ngayon. At yung instrumento pong yun ay magdadala po sa kanila sa kaligtasan. Kung papansinin niyo po, yung po ang mga ginamit po ng ating Panginoon na magpapagaling po siya and then magpipreach po siya. Even din sila Peter, nung nagpagaling po yung lumpo and then for many days, ang dami pong thousands ang mga naligtas. Amen. So pag-pray niyo po kami, but nung dineclare ko po yon, iba-iba yung nangyayari sa aming mga pastor. Kanina po pagdating ko si Pastor June, meron pong kinakwento sa amin na nahulog po siya sa hagdan. Napon niya. At dumiretso po siya in emergency kahapon sa Sacred Heart dahil pagbagsak po niya nag-collapse kasi po meron pong tumusok na tubo sa kanya dito. But the miracle is hindi po lumusot yung tubo. Kaya kabayat na. Ang Diyos po, no, marami pong gagawin ng diablo sa atin, lalo na po sa aming mga pastor, para hindi po mangyari yung kalooban ng Diyos dito. Pero we declare, hindi matagumpay ang diablo sa Calvary Temple. Hindi matagumpay ang diablo sa bawat isa po sa atin. Signs and wonders will follow them, they that believe. Do you believe? Amen. Praise Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. So nasa culmination po tayo or the finality of our topic about believers with unfailing faith. This is the 5th week, no? 22 characters po, 22nd character po itong ating pag-aaralan. Kung maalala nyo pa kung sino po yung mga karakter na pinag-aaralan po natin, pwede ba nating enumerate sino po yung mga yun? Una si Noah, Abraham, Joseph, Moses, Joshua, Caleb, tapos po Gideon, David, Jehoshaphat, tapos Nehemiah, tapos Esther yung 3rd week po, and then Job, yan, ako nang makaligwan, naninil po. Daniel, tapos Shadrach, Meshach, Abednego, and then New Testament po tayo, John the Baptist, sino pa po? Centurion, ang dami ho, no? Yung woman with the issue of blood, si Jairus, the Canaanite woman, napakatindi po ng mga yan. Then, just this October, Bartimaeus, sino pa po? Si Mary of Bethany, ang sister po ni Martha, Simon, Peter, at ngayon po, the unfailing faith of Apostle Paul. Matindi po ito. Napakarami po natin pwedeng maano kay Apostle Paul. But these 3 major points na binigay po ng Panginoon sa atin, sapat na po ito para talagang ang ating pananampalataya ay maging matibay. Mamamangha po kayo sa buhay ng apostol na ito. I think for me, siya po siguro yung greatest apostle ng Lord. Pang 13 po siya. Hindi po maalas ng 13. No? Paniwalan ito. Walang araw na para sa diablo. No? Yung sabihin po nila, malas ang ganitong araw. Wala pong ganyan. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Pag ginawa ng Panginoon, mabuti yan. Nasa declaration po natin. Amen. So, ang unang pangalan na ginagamit po ni Paul is Saul po. No, yun po ang Hebrew masculine name po niya. Nang ibig sabihin po is prayed, prayed, borrowed for, possibly dedicated to God. Ang Greek po niyan is Saulos. And then po, hindi po siya nagpalit ng pangalan o pinalitan siya ng pangalan ng Panginoon. Ginamit po niya ang Paul because it is a Roman masculine name dahil siya po ay nag-minister sa mga Gentiles. Para po mas madali po. Kasi po, noong araw, magpahanggang ngayon, kapag ikaw ay Hudyo, maraming galit sa iyo. Napansin niyo po yon? Sa Israel lang po ngayon, makita niyo, no, lahat na nakapalibot galit sa kanya.
So kapag alam nilang Hudyo ka, medyo dinidiscriminate ka nila. So ang ginamit po niya, para po talagang i-welcome siya, lalo na po noon, sinasakop po ang halos buong mundo ng Roma. So kung meron kang Roman name, Roman citizen po kasi si Paul, na pinanganak siya sa Tarsus, Cilicia, part po ng Turkey or ng Turkey. Anyway, ito po si Paul, ang ibig sabihin po ng Paul is little, small, or humble. I think isa po ito sa mga dahilan na ginamit po talaga ni Paul kasi inaano niya sa sarili niya na siya ay maliit lamang, nagpapakumbaba siya before God and before men. Ang Greek po niyan is Paulus at saka po Paulus sa Latin. Anyway, si Paul po ay kilala po nung Saul pa ang ginagamit niyang pangalan. Kilala po siyang persecutor ng church. And he even approved some Christian deaths. Katulad po ni yung first martyr po natin. Sino po yung first martyr? Si Stephen, na inapprove pa niya yung pag-stone to death kay Stephen. So ilan po ang mga pinatay, pero mostly pinarusahan, pinakulong ni Paul ang maraming Kristiyano. At one day, nagkaroon po siya ng encounter with the Lord sa road to Damascus. So dito po tayo mag-start sa Acts chapter 9, verse 1 to 16. Meanwhile, Saul was uttering threats with every breath and was eager to kill the Lord's followers. So he went to the high priest. He requested letters addressed to the synagogues in Damascus, asking for their cooperation in the arrest of any followers of the way he found there. He wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in chains. But he was approaching Damascus on his mission. As he was approaching Damascus on this mission, a light from heaven suddenly shone down around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, 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 why are you persecuting me? Who are you, Lord? Saul asked. And the voice replied, I am Jesus, the one you are persecuting. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. The men with Saul stood speechless, for they heard the sound of someone's voice, but saw no one. Saul picked himself up off the ground, but when he opened his eyes, he was blind. So his companions led him to Damascus. He remained there blind for 3 days and did not eat or drink. Now there was a believer in Damascus named Ananias. The Lord spoke to him in a vision, calling, Ananias. Yes, Lord, he replied. The Lord said, Go over to Straight Street to the house of Judas. When you get there, ask for a man from Tarsus named Saul. He is praying to me right now. I have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying hands on him so he can see again. But Lord, exclaimed Ananias, I've heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem. And he is authorized by the leading priests to arrest everyone who calls upon your name. But the Lord said, Go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to kings, as well as to the people of Israel. And I will show him how much he must suffer for my name's sake. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word na ibinigay mo na o ibibigay mo sa amin sa gabing ito. We are here, Lord, to praise you, to thank you, and to worship you because you are worthy of praise. Lord, we allow your Spirit, Holy Spirit, we allow you to move to each and every individual. Once again, Lord, turuan niyo po kami. Banal na Espiritu, kayo po talaga ang aming tagapagturo. Ako lamang ay iyong instrumento. Kumilos po kayo sa puso at isipan ng bawat isa upang matanggap po namin, Lord, yung full blessings, the full revelation from your word, especially regarding the faith of Apostle Paul. Father, we thank you. And as we believe and receive your word, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight, maging yung mga nasa online. Thank you, Lord. We bless you. We honor you. We worship you. In Jesus' name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So ito po yung, dito na tayo mag-start, no? And si Paul po, siya po ang sumulat po ng halos kalahati
ng New Testament. 27 po ang New Testament, 27 books. Ang sinulat po niya is 13. And I believe kung sulat pa rin po niya ang Hebrews, ito po ay 14 na. Pero hindi po maliwanag yun. But anyway, ang pinakamaliwanag, 13 po ang nasulat niya, halos kalahati po ang sinulat po ni Paul. And that is why makita po natin dito kung gaano po katindi talaga ang mga naranasan niya patungkol sa pagiging Kristiyano at paglilingkod po sa ating Panginoon. So si Paul po, I do believe, because as a young Pharisee, siya po isang Pariseo, nakita niyang naipako sa krus si Kristo. He heard about Jesus and about the healings, miracles, and teachings of Jesus. But he did not believe Jesus because the Pharisees ay alam po natin na matitigas po ang ulo ng mga Pariseo kahit na nag-resurrect na ang Lord. Yung mga priest, binayaran po yung mga gwardya para sabihin nilang ninakaw ang bangkay ni Kristo. Dahil ano na po sila, parang nag-commit na po sila ng unpardonable sin na in-associate po nila yung gawa ng Holy Spirit na gawa po ng demonyo. But anyway, ito po si Paul ho ngayon, after po niyang maipapatay si Stephen, nag-request po siya sa Jerusalem ng permission para pumunta ng Damascus para huliin po, i-persecute po ang mga Kristiyano sa Damascus. Pupunta po siya sa mga synagogues din po doon. Sa nabasa po natin, nakita po natin sa verse 1, verse 2 na pumunta po siya sa synagogue. Anyway, as he was approaching Damascus, bigla na lang pong nagpakita ang Panginoon na sa pamamagitan ng napakaliwanag mula po sa langit. At nangusap po ang Lord, Saul, Saul, why are you persecuting me? Who are you, Lord? Agad po niyang in-address, no? Who are you, Lord? And then, ang sabi niya, I am Jesus, no? Ako yung pine-persecute mo. Alam niyo po bakit? Hindi po sinabi ng Panginoon, why are you persecuting the Christians or the church or the believers? Because tayo po ay katawan ni Kristo. Iisang katawan lang po tayo, kaya dapat hindi po tayo nagsisiraan. Amen. Sa mga tunay pong Kristiyano yan. Amen. Ayo, dadami rin ang tunay Kristiyano yan. Sa mga tunay na Kristiyano, tayo po iisang katawan lamang po. And then, dito, nangusap din po ang Lord kay Ananias, punta ka sa bahay ni Judas. Ang Judas po noon, maraming may pangalan na Judas kasi common name po yan noon. Hindi po si Iscariote po ito. At merong tao doon si Saul kanya. Nakilala po ni Lord kanya. Pupunta ako doon, pag-pray siya. Lord, parang sinasabi ni Ananias, hindi mo ba nabalitaan, Lord, na kung paanong ang ginawa niya sa Jerusalem sa mga mananampalataya doon? Alam niyo po si Lord, si Jesus po, even in the Old Testament, pareho po ang kanyang sagot. Parang yung si Gideon, Lord, mahina ako, go to the strength. Hindi niya sinagot. Lahat po ng mga sa Old Testament na mayroon po silang question kay Lord na para po kinu-question nila yung plano ng Panginoon, hindi sinasagot ng Lord. Maging dito, hindi sinagot ni Lord ang tanong ni Ananias, pero sabi niya kay Ananias, go, for Saul is my chosen instrument. Ang sabi po dyan, to take my message to the Gentiles, tatlo pong to the kings, as well as to the people of Israel. Pero nauna po siyang nag-minister sa people of Israel, sa mga Hudyo, and then reneject po siya. Hindi po siya tinanggap, most probably dahil nga po katati nilang kasama. And then, pumunta na po siya sa Gentiles. Kaya nga po, lahat po ng mga aklat po niya, beginning from Romans hanggang kay Philemon, puro po sa mga Gentile believers po. Now, ang huling pagpipreach po ni Paul bago siya mamatay ay sa mga rulers, mga kings, mga governors. Pumunta siya kay Felix, hanggang nagapila po siya kay Cesar. No? Yan po yung mababasa nyo sa Book of Acts. Hindi ko po lahat maikukwento sa inyo. But anyway, ang sabi po ng Lord dyan, I will show him how much he must suffer for my name's sake. Hindi po ito pwedeng i-claim ng bawat isa. Ang suffering po ng isang apostle, katulad po ng 12, iba po yung cup. You will drink the cup, I will drink, ang sabi ng Panginoon. No, di ba nung pong nagre-request itong dalawa na si James and John, kasama pa nanay nila, dahil mama's boy, na hindi sabi mo na umupo kami sa langit sa left and right ni Jesus. So sinabi naman ng nanay niya, mainom ba nila yung cup na iinumin ko?
Sumagot yung itong dalawang bata, si James and John. Opo, kanya. At talagang iinom kayo kanya. Kaya nga po, iba yung kamatayan po nila, iba po yung suffering nila. Kaya si Paul, iba po yung sufferings po nila. But this is not to apply to us. Sabi nga ni Paul, no? Nung actually po, kung babasahin niyo po yung book of Acts, nung, I think si Felix po, no? Ang kausap niya, hindi si Manalo ito, gusto mo, Paul, na maging Kristiyano na ako in a short period of time? Sabi niya, no, in a short period or long period kanya, sana maging katulad niyo ko, kayong lahat na nakikinig sa akin, except for this change kanya. Except for this suffering. Kasi po talagang plano ng Lord sa bawat mananampalataya sa atin, dito pa lang sa lupa, pagpalain na niya ho tayo at maging pagpapala po tayo. Amen. So anyway, mag-start na po ako dahil mahaba po ito sa mga major points po natin. We will focus on these three. So Paul had unfailing faith in God because, number one, he immediately preached Christ after his conversion. No, after his conversion, agad po siyang nag-preach. So basahin na po natin sa Acts 9:17-22. Ito po yung kasunod ng ating introduction kanina. So Ananias went, sabi po dyan, and found Saul. He laid his hands on him and said, Brother Saul, ang sabi po ni Ananias dyan, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road, He has sent me. He has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit. And then sabi niyan, instantly something like scales fell from Saul's eyes and he regained his sight. Then he got up and was baptized. Tignan niyo ho dito. Meron po tayong practice na hindi naman po talaga masama, kahit po sa aming mga pastor, yung pong pagpapatanggap sa inyo. Marami po sa atin tumanggap naman, no? Pero marami ding hindi talaga tumanggap yung pong repeat after me. Yung pong Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan, patawarin niyo po. Alam niyo po, may mga nag-evangelize sa inyong ganyan nung una. Tapos tinanggap mo lang ang Panginoon kasi napilitan ka lang dahil sa kakulitan nung nag-evangelize sa'yo. Pero wala talaga sa puso. Amen? Kasi in the Bible, sa Romans 10:9-10, ang talagang paano ka maliligtas, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord. Siya yung sovereign. Siya yung master. And believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ganyan lang po kasimple pero marami po sa mga nililid po namin, kahit po ako, marami na po akong lilid, I'm not sure kung talaga po sila ay naligtas. But for you maganda po, merong nag-lead sa inyo. Wala pong masama doon. Merong nag-lead sa inyo sa sinner's prayer, pero ang talagang kaligtasan, you need to declare from your mouth and believe in your heart. And you will be saved. Ang sabi po ng Bible. Dito po, bakit hindi po sinabi kaya si Ananias po dito, hindi niya sinabing, Brother Saul, kanya, repeat after me. Jesus. Yung iba, Jesus. No? Jesus. Iba-ibang patawarin niyo po ako. Hindi po sabi dito, pumunta ako dito para ikaw ay makakita at mabaptize ng Holy Spirit. Why? Because the first day na encounter ni Saul, ang Panginoon, tinanggap na niya ang Panginoon. In fact, sinabi niya, tinawag niya, who are you, Lord? No, tinanggap na ho niya. And then, ang sabi po ng Lord kay Ananias, he is praying to me right now. So 3 araw na siya nagpipray, nakikipagnig kay Kristo. Ibig sabihin po, tinanggap na niya si Kristo. So ang kailangan lang ni Ananias, yung assignment niya, na mapagalingin si Paul sa kanyang pagkabulag at siya ay mabautismo. And then sabi dito, afterward, sabi sa verse 19, he ate some food and regained his strength. Alam niyo po, hindi siya agad kumain for 3 days. After po niya niyang ma-baptize. Matindi po si Paul. Hindi siya agad kumain. Tayo nga ho, hindi ka pa mo nag-church. Hamangan ko pa po, dumanap ko. Lalo na yung Pastor Manning mag-preach pa mo. Si Paul, for 3 days, hindi kumain. Inuna po niya siguro sabi ni Ananias, hindi Paul, para lumakas ka bago kita bautismuhan, kumain ka muna. No, sabi, hindi, gusto ko mabaptize na ako bago ako kumain. Ganito po ano po ang tawag dito, kaya ka-radical. No, si Paul, kung radical po si Peter, radical din po, I think mas radical po si
si Paul. And then, ang sabi po dyan, Saul stayed with the believers in Damascus for a few days. And then verse 20, sabi po dyan, and immediately, he began preaching about Jesus in the synagogue, saying, He is indeed the Son of God. Kanina po, humingi po siya yung binasa po natin, humingi po siya ng permission sa mga priest para pumunta sa mga synagogue at huliin po yung mga naniniwala kay Kristo. Ngayon, pumunta siya sa synagogue upang sabihin niya that Christ is indeed the Son of God. Kaya nga po yung mga tao po dito, nagtataka ho sila. No? Sabi po sa verse 21, all who heard him were amazed. Isn't this the same man who caused such devastation among Jesus' followers in Jerusalem? Sabi po ng mga Hudyo na nasa synagogue, they asked, and did that he come here to arrest them and take them in chains to the leading priest? No, iposas sila at iuwi sila sa Jerusalem para ikulong, parusahan, o kung yung matigas na ulo, patayin. No, ito po yung, pero alam niyo po, verse 22, kahit po question siya, Saul's preaching became more and more powerful, and the Jews in Damascus couldn't refute his proofs that Jesus was indeed the Messiah. Now, there's so many things na pwedeng maanuhon natin dito. Now, number one, ang gusto ko pong maanuhon natin dito, kapag ikaw ay Kristiyano na, kapag nanonood po ako ng YDC kanina, maganda po yung nasabi po nila sa alam niyo po, meron tayong Shadrach, Meshach, Abednego ng YDC. Si Pastor Joshua, Pastor Radley, tsaka si Brother AJ, the man of energy. No? Napanood ko sila kanina, yung nabanggit po nila yung genuine encounter. Yung talagang tunay mong na-experience si Lord. Because genuine encounter, talagang born again ka. And if you have a genuine encounter with the Lord, hindi pwedeng hindi mo ipapakilala si Lord. Una, hindi pwedeng hindi mabago ang pagkatao mo, ang ugali mo. Bagamat hindi agad perfect, pero hindi pwedeng walang pagbabago sa iyo at hindi pwedeng hindi ka magpipreach. Kapag ikaw ay Kristiyano, tunay kang merong encounter, agad mong pinagsasabi yung natagpuan mong katotohanan. Kung naniniwala ka, the very reason why, bakit ang tagal mo ng Kristiyano, sinasabi mo Kristiyano ka, at hindi mo pinipreach si Kristo, maybe, perhaps, hindi ka talaga naniniwala ng 100% that Jesus is indeed the Son of God. Ibig sabihin po niyan, wala nang ibang way, wala nang ibang truth, wala nang ibang life. Wala nang ibang tagapagligtas, wala nang ibang Diyos. Kung ikaw ay, ang tawag po dito, talaga pong fully persuaded that there is only one God, one Savior, hindi pwedeng hindi mo i-preach the name of Jesus. Amen. Bago-bago lang si Paul. 3 days pa lang po siyang, born again, and then agad po siyang nag-preach. Now, this is not about leadership, no? Yung pong, ayan, pastor, kahit po ano siya, kasi magaling naman po yung manager, summa cum laude po yan. Hindi po, si Paul po mismo sabi niya, huwag niyong gawing leader yung mga bagong Kristiyano, baka sila ay maging mayabang. Ang pinag-uusapan dito, yung privilege or the responsibility of a believer, once you have a genuine encounter with the Lord, once you accepted Jesus as your Lord and Savior, you have this responsibility to tell the world about Jesus and how Jesus changed your life. Amen. Meron tayong responsibilidad bawat isa. Kapag tinanggap mo ang Panginoon at tunay yung experience, ano po yung experience sa Tagalog? Yung karanasan sa ating Panginoon, hindi pwedeng hindi mo siya pakilala. Amen. That is impossible. Yung pong meron kang excitement sa puso mo. Alam mo yung kami noon yung mga binata, ewan ko ngayon, kapag sinagot ka na nung nililigawan mo, uuwi ka kahit sino mo, say, kutala na ako. Yung iba, pakialam ko yan.
Marami po nga, kahit pinipreach mo si Jesus, pakialam ko. Pero bakit nila sinasabi? Kasi excited sila. Yung pumasa sa board, yung anak niya, yung parents mas excited pa. Kahit sino man, oy, may pasardek ang boarding na ako. Lighter mechanic na yan eh. Karakala course. Meron ating bang lighter mechanic? Alam niyo po, anything na talaga pong meron kang malaking blessing, hindi mo pwedeng ipagsabi. And the greatest blessing of all is Jesus. Amen. Kailangan po nating ipagsabi. And then, sa verse 22, kung katingnan po natin, Saul's preaching became more and more powerful. Kahit po binubuli na po siya dito. Siya naman po ang pinipersecute dito. No, naging more powerful siya. Talagang pinili. And then, ito po matindi. And the Jews in Damascus couldn't refute his proofs that Jesus was indeed the Messiah. Remember, si Paul po, graduated po siya under Gamaliel. Kapag nag-graduate ka kay Gamaliel, para ka pong nag-graduate sa Harvardian University during that time. At mayaman ka. Mayaman si na Paul. Sa noble family po sila. Kaya nga po, Pharisee of the Pharisee, Hebrew of the Hebrews po sila. Tribe of Benjamin. Mayaman po si Saul, si Paul. Si King Saul, Benjamite din po siya. Benjamin po. Baka kaya nga po, naulit yung pangalan kay Paul, no? Saul po siya. But anyway, you need to understand, kapag Kristiyano ka, dapat mong alam paano mo depensahin na si Kristo nga ang tanging tagapagligtas. At wala ng ibang tagapagligtas. In fact, dapat alam mong i-explain kung anong ibig sabihin ng born again. Kailangan si Paul po kaya po agad niyang na-explain niya kasi po bihasa siya sa law and the prophets, yung Torah at saka yung lahat ng propeta. Nag-aaral nga kay Gamaliel. Mas naintindihan na niya ngayon yung Old Testament na pinag-aralan niya na si Jesus pala lahat ito. Kaya nga walang makapag-refute sa kanya. Hindi pa ho siya Kaya ho tayo, it is very important na mag-aaral po tayo sa susunod na Discovery Education Program. Kaya po tayo merong Discovery Education Program para ma-discover pa po natin lalo, makilala pa po natin lalo ang ating Panginoon. Amen. This is very important na dapat baka po tayong kasabi yung Iglesia ni Cristo mo o Iglesia ni Manalo mo, sinabi ng tao yun nasagot. Alam niyo po yung gano'n, kailangan, katulad ni Apostle Paul, wala pong makapag-rebuke sa atin, wala pong makapagpatunay, reproof sa atin na si Kristo ay hindi siya ang anak ng Diyos. Dapat madidepensahan natin na siya talaga ang tanging tagapagligtas lamang at wala ng iba. From the Bible, not from logical reasoning. You don't need logical reasoning kung alam mo yung mga verses na dapat mong ibigay sa isang tao. Amen. Na kung yung tao hindi naniniwala sa Biblia, iwan nyo siya. Kasi sayang lang. Yun lang naniniwala sa Bible. Kasi sabi niya, hindi ako naniniwala. Kahit anong ibato mong verse sa kanya, walang mangyayari. Ito na lang sabihin mo sa kanya, kung hindi ka naniniwala sa Biblia, baaring atheist siya, I pray ngayong gabi kanya, kahit isang demonyo lang makita mo at explain mo sa akin ka. Yung mga hindi naniniwalang may espiritu Sana mamayang gabi makakita ka ng multo ka mo. Tapos explain mo sa akin kung walang spirit world. Anyway, ito po si Paul, niya. And then, sa Damascus po, dahil po sa kakulitan ni Paul, dahil walang makatalo sa kanya, they planned to kill him. So yung mga believers doon, itinakas siya at dinala po siya sa Jerusalem. Tuloy po natin sa Acts 9:26-29. When Saul arrived, sabi mo dyan, in Jerusalem, he tried to meet with the believers, but they were all afraid of him. Natatakot po yung mga mananampalataya sa Jerusalem. Why? Dahil alam po nila, siya ang nagpapatay kay Stephen. Po siya, matinding persecutor po ng mga believers. They did not believe he had fully become a believer. Then Barnabas brought him to the apostles. Si Barnabas na po, dinala niya sa mga apostles and told them how Saul had seen the Lord on the way to Damascus and how the Lord had spoken to Saul. And he also told them that Saul had preached boldly in the name of Jesus in Damascus. So pinakilala kung paano na-encounter niya si Lord at kung paano siyang mag-preach kagad
So doon pa lang po nila tinanggap ng mga apostles si Saul. So in verse 28, sabi po dyan, no, so Saul stayed with the apostles and went all around Jerusalem with them, preaching boldly in the name of the Lord. Kanina po, sa lahat ng mga sinagog sa Damascus, ngayon naman po sa mismong Jerusalem. No, the holy city of the Lord. He preached boldly. Sabi niya, he debated with some Greek-speaking Jews, but they tried to murder him. Marami pong napikunho sa kanya kasi nga wala pong makatalo sa kanya. Alam niyo, bakit po dapat po mahiya si Paul? Di ba? Yung pong dati kang nagpe-persecute, mga kakampi mo ngayon, dati mga kakampi mo, itong mga Hudyong ayaw kay Kristo, itong mga Pariseyong ayaw kay Kristo. Ngayon, pinipreach mo sa mga Pariseyo, sa mga Hudyong ayaw kay Kristo. Kaya magagalit po sila. Dapat mahiya. Siguro inaano po nila sa kanya. Di ba ikaw yung mga nagpapapatay sa mga Kristiyano, pinipersecute mo yung mga Kristiyano, ba't nandiyan ka? Pero bakit hindi siya nahiya? Kasi po, simply because, sabi niya, sabi mismo ni Paul sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of... Lipat yun please. Tugi ka, yan. Sabi niyan, for I am not ashamed of the gospel. Why? Because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles. Ilang beses na po natin napag-aralan itong verse ito. I hope dagdag na po ito sa inyong mga tawag dito, memory verses. Madali lang po siyang i-memorize. I am not ashamed of the gospel. No? And because what? Bakit hindi nahiya si Paul? Because it is the power. Nung nalaman niya, akala niya yung power, yung pagsunod sa batas. Higit pa sa batas, sinunod niya. Yung pong ipe-persecute niya itong mga taliwas. Sa alam niya, taliwas sa batas ni Moses. Pinapapatay pa ho niya. Higit pa ho yung ginawa niya. Sobra. Ganon siya ka-dedicated dun sa dati niyang pananampalataya. Pero kaya ngayon nalaman niya ang tunay na na-encounter niya si Jesus, nalaman niya ang tunay na kaligtasan, kung noon hindi ko kinaiya ang aking pananampalataya, mas lalo na ngayon. Uling kanita, ka marina yung sure-sure ka dahil malasing ka. Di ba? Tingalwa, lalo yan, wala takin tigtigan terakan ding kain. Sana li naman nung ala na siguro magtigtigan terakan pa kayo niya. So, kung terakan ko pa, lamaran ko pa mo rin, sema kanya. Tumerak kayo, kaya gino, ali-ali kaya. Kaya mong, teterak ka kaya dalan, o teka maglele. Kaya traffic. Praise the Lord. Unfailing faith is being bold to share the good news about Christ to everyone. That's unfailing faith. Kung meron ka talaga tunay na pananampalataya na hindi nagfe-fail, you will share Jesus to everyone. Number 2, Paul had an unfailing faith in God because he considered everything he had as loss to gain Christ. Kinonsider niya, inisip niya lahat ng meron siya, lahat na kung sino siya, na wala ng lahat ng yan para lang makamtan niya ang kabuuan ni Kristo. Praise the Lord. Nabagay ko nga sa inyo, mayaman si Paul, marami po siyang tinalikuran. No? Dito po tayo sa Philippians 3, 1-14. Medyo mahaba po siya, pero malaman po ito. Excuse po. Verse 1 ng Philippians chapter 3, sabi ho dito, further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same things to you again. Sabi po ni Paul dito, dito pa lang sa, it is no trouble for me to write the same things to you again. Hindi problema sa akin yung ulit-ulitin ko yung mensahe ko. Kaya nga po, hindi po masama na inuulit-ulit po natin ang mensahe, yung testimony po natin. Kaya po ako inuulit-ulit ko yung testimony. Kapag one day ayaw mo nang sabihin yung testimony mo, anong sinasabi mo na parang di ka naniniwala dun sa naging himala na ginawa ng Lord in the past sa'yo? Sabi ng Lord sa mga Israelites, ikwento nyo sa mga anak nyo kung anong ginawa ko sa Egypt, kung paano kayong linabas ko kayo sa Goshen, at kung paano sinustain ko kayo for 40 years sa wilderness, paano hinati ko yung dagat, nagpaulan ng tinapay, sa mga anak, habang kayo lumalakad sa daan, ikwento nyo lahat ng ginawa ko, habang kayo kumakain, nakahiga sa inyong mga higaan, sabihin nyo sa inyong mga anak, yung testimony mo about Jesus, huwag kang magsawa na ipagsabi. Amen. Kaya ka binigyan
ng kwento, no? Nalaman ko lang po ito kay Daddy Bishop nung bata pa kami. Kasi po 50 na po ako eh. Nung bata po kami, narinig ko po sinabi ni Daddy, kapag ikaw ay walang kwento, wala kang testimony, ikaw ay walang kwenta. O baluya pa pala, mga tuwa na kayo naman pala. Kapag meron kang kwento, meron kang pinagmamalaki na kumilos ang Panginoon sa iyong buhay. Amen. Kaya si Paul sabi niya, walang problema sa akin na susulat ako muli ng same message, and it is a safeguard for you. No, para hindi kayo malinlang, hindi mawala ang salvation nyo, kasi salvation talaga hindi po totoo yung once saved always saved talaga. No, kaya po sabi dito, it is a safeguard for you. Watch out for those dogs. No, tinawag pong mga aso yung mga those evildoers, those mutilators of the flesh. Ito po yung mga false doctrines, na mga false teachers. For it is we who are, sabi po dyan, it is we who are the circumcision, who serve God by His Spirit, who boast in Christ Jesus, who put no confidence in the flesh. Ano pong ibig sabihin niya ng no confidence in the flesh? May wala yan eh. We do not put our confidence, sabi po dyan, in the flesh. Hindi, wala kaming, como kayo ay tuli. Kasi po, alam niyo po noon, may mga Judaizers. Ang mga Judaizers, ito po yung mga Hudyo, no, lalo na sa Book of Galatians, mababasa niyo po ito. Ito yung mga Hudyo, naniniwala kay Jesus as the only Savior, but at the same time, para ikaw ay tunay na ligtas, kailangan ikaw ay magpatuli kung hindi ka Hudyo. Eh mabigat po yun sa hindi Hudyo. Kasi mga Hudyo, during this time, di katulad nung panahon ni na Abraham, sila ay tinuli nung 8-day-old pa lang sila. Huwag po kayong mag-alala, lalaki pong kausap po dito sa tuli. No? 8-day-old, wala pong sakit. Ngayon, naborn again po yung mga taga-Philippi, Corinto, no, lahat po ng mga Gentiles. Gusto ng mga Judaizers ito para kayo ligtas. Maging katulad nyo kami. No, magpatuli din kayo. Ikaw naman, katulad ko, limbawa, ngayon ko lang nakilala si Kristo, 50 years old, magpapatuli ako. No? Katulad po nung pelikula po ni Babalu, wala nang tumalab na ano po sa kanya. No? Kaya nga nung ano na yung ginamit, grinder na, sabi niya, sabog-sabog na, kaya wala na. Anyway, kaya mahirap po. This is not, ewan ko, bakit ngayon yung mga perverted grace, ang sinasabi nila, this is about 10 commandments, at commandments na hindi mo na dapat susunod. Hindi mo na susundin yung 10 commandments na, thou shall not have other gods before me. During halwang pastor, mabuting-muting lang talaga. Ang pinag-uusapan dyan, baging sa Book of Galatians, yung sila ay tuliin. That is the main law na gusto po nilang ipasa sa 80 years old na, 70 years old na, 40, 30 years old, tutuliin pa. Siyempre, ala pong anesthesia kanita. No? Ewan ko kung may bayabas po sa Middle East. At ba bayabas sa Middle East? Granada yata yan eh. Kaya sabi ng Babalo, sabog-sabog na yan eh. Anyway, we do not put our confidence in the flesh. Kung ano yung gawa namin sa laman, o yung mga good works natin, hindi lang yung pagkatutuli. We do not put our confidence in the flesh. Verse 4, though I myself have reasons for such confidence, sabi po ni Paul dito, marami akong pwedeng ipagmalaki sa mga gawa ko, sabi po ni Paul. If someone else thinks that they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. Kung marami silang mabuting gawa, hindi lang tuli, ako rin, mas marami ako. Alam niyo po, sabi ko, kung mali si Paul dito, hindi po aproban ng Holy Spirit ito na masama sa Bible. Totoo pong ganyan kasipag si Paul. Mas marami siyang credentials even in the past, bago siya maging Kristiyano. So mas marami akong pwedeng ipagmalaki kaysa sa kanila, sabi niya. Ang sabi po dyan, no? Verse 5, circumcised on the 8th day, ito na po yung mga credentials niya. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee. As for zeal, persecuting the church. As for righteousness, based on the law, faultless. Wow!
Parang sinasabi ni Paul dito na perfect niya ang law. Grabe po. Now, if this is wrong, the Holy Spirit will not approve this writing of Paul. Kaya pinagmamalaki ni Paul to, alam niya, bata pa lang siya, na-train siya ni Gamaliel kung paano niyang i-execute yung law, kung paano niyang magpa-under the law talaga na gamitin niyang law. At sinupersid pa ho niya yon, higit pa sa law, ginawa niya dahil hinabol pa niya yung mga iba't ibang religion, particularly ang the way. The way po ang tawag nung una sa mga Kristiyano because Christians were first called Christians in Antioch. No, kung mababasa niyo po yan sa Book of Acts. Kaya nga po, mas matindi po. Kung baga po, parang mga Muslim ho ngayon na pinapatay yung mga infidels. Ano yung mga infidel para sa mga Muslim? Yung hindi naniniwala kay Allah. So si Paul, parang ganyan po siya. Yung hindi talaga tinutupad yung batas ni Moises, no, paparusahin ko, at kung matigas ang ulo, papatayin ko. Kaya sabi ni Paul, no, as for righteousness based on the law, based on works, faultless. Wala silang makikitang ano sa akin. Sabi po dito, I am blameless. Pero verse 7, ito po ang ano niya, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Ano man yung mga credentials ko, magagandang ginawa ko noon, no, tinatanggihan ko na lahat yan, nawala na sa akin yan, para lang, alang-alang lang kay Kristo. Sabi po dyan, what is more, I consider everything a loss. Lahat. Ano pong lahat? Alam niyo po, dahil ano po si Paul, mapapansin niyo po buhay ni Paul, buhat nung na-born again siya, hindi na siya umuwi sa kanilang bahay. Kasi nga po, family of Pharisee, mape-persecute lang siya. Baka mismong pamilya niya talagang itakwil siya. Bago siya itakwil, huwag na lang siyang umuwi. Hindi rin siya paniniwalaan. No, kaya nga po, kung ano man yung, lalo na lalaki po siya, siguradong meron siyang malaking mana na property. Pero sabi niya, lahat ng meron, kung ano man ang meron ako, wala na sa akin yan. No, sabi, because the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Lahat ng bagay sa mundo, kahit yung kayamanan ng buong mundo pong ito, hindi mo pwedeng ikumpara doon sa surpassing worth, hindi mo pwedeng lagyan, priceless worth of knowing Christ Jesus our Lord. Ibig sabihin po niyan, ang pinakamahalaga sa mundo ay yung mas makilala mo pa si Kristo. Because the more you know about Jesus Christ, the more you will be happy, you will be joyful, you will be at peace, the more you will live a powerful life. Na walang pera o walang kayamanan sa mundong ito na pwedeng magbigay sa iyo nun. Yun lang nakikilala mo si Kristo. Nung sinabi po ni Paul ito, may 30 years na po siya sa ministry. No, 30 years siya, pero gusto pa rin niyang makilala ang ating Panginoon. And then, tuloy po natin, sabi po dyan, what is more, no, for whose sake I have lost all things. Nawala na lahat sa akin. Kaibigan ko, kamag-anak ko, family ko, no, mga kasama kong mga Pharisees, rineject na ako lahat. Wala na. Sabi po dito. And then, alam niyo po kagabi, yung initanin po naming dibu, yung bata si Arian, yung pong isa sa mga backup po dito, anak po ni Brother Arnold Leiran. Sa AU po siya nag-aaral nung po high school. Sa AU po siya ngayong senior high. Yung dahil tinuturo po natin dito, huwag tayong makipag-compromise because bad company corrupts good character. Yung mga kaibigan niya sa AU, sinabihan po niya na kung ano ang tama at mali at rineject po siya. No, buhat po nung araw pong iyon, hindi na lang po na-detail po ng mami niya kung gaano kahaba po yan mag-graduate po siya, wala na po siyang kaibigan kahit isa. Alam niyo po gaano kasakit yun? Na uuwi ka, na titingala lang daw siya sa langit, Lord, salamat po sa araw na ito na lumipas na naman. Ito po si Paul, parang ganyan din po. Yung pong si Paul, wala na siyang kaibigan, wala na siya. Ang sabi po niya dyan, no, for whose sake I lost all things, I consider them what? Garbage. Sa Greek po, ang garbage po niyan is dung, dumi po ng tao. Buri sabihan kaya kang kapangpangan, nalina. That I may gain Christ.
that I may gain Christ. That means you can never gain Christ fully, no, yung knowledge about Christ, kung meron kang mas pinanghahawakan. Kung mas pinanghahawakan mo, mas marami kang time about watching movies, about Netflix, about Facebook, you can never gain Christ. Hindi ka mag-grow, kapatid. Kung matampuhin ka, mananatili kang matampuhin o gagrabe ka pa. You will never gain Christ kung meron pang mas importante, no, mas importante sa iyo na mga bagay sa mundong ito kaysa kay Kristo. It's about time, because we are living in the last days, na wala talagang importante sa atin kundi si Kristo lang. Kahit na ikamatay pa po natin. Amen. Kahit ikamatay na po natin. Ako po, pwede kong sabihin po itong 18 years na po akong nagdadialysis. Parang dibu ko po ngayon na ano. But ano pa po yung hihilingin ko kay Lord? Kapag may kailangan po kami, pinoprovide po ng Lord. Wala, nakita ko po na, alam po yung pera, yung ilan sa atin, hanggang ngayon hinahabol nyo pera. Yan po ang pinakamababang blessing na pwedeng ibigay ng Lord. Kung magiging priority mo lang si Jesus. Hindi po solusyon yung dodoblihin mo yung trabaho mo. Kamutihan niya. Ang solusyon po dyan, no, yung pong, ang solusyon po talaga sa poverty, ano? Giving. Kaya magkasakit ka, uling kuripot ka. Kaya mula mo din kaluguran mo, palibre ka pa. Kapag ikaw ay, yung mga principle, those are principles, yung giving, the more you give, the more you will receive. There are principles that govern a Christian life. Not just Christian life. Lahat po ng tao, there are principles. If you will only follow God's principles, mabibless ka, kapatid. Ang kailangan mo lang talaga dyan, sumunod kay Kristo. I-prioritize si Kristo. Consider them garbage. Lahat ng ito, I consider them as dumi ng tao, sabi po ni Paul. That I may gain Christ. Hindi ba napakatindi po niyang sinasabi niya? Yung iba po sa atin, nagtatampo. Nagtatampo sa Diyos. Lord, ito yung pangangailangan ko. Lord, itong taong ito, ba't di na ako tinutulungan? Ba't di mo sabihin sa Kanya? Parang ang dami natin pinapalimos. Kung anak ka ng Diyos, hindi ka dapat nagpapalimos. Kung bakit ka nagkukulang, hindi kasalanan ng Diyos. Mayroon kang pagkukulang. Amen. Ang Diyos hindi siya nagkukulang. Hindi pwedeng magkamali salita ng Diyos. Kung yung mga ibon sa parang hindi pinapabayaan ng Diyos, tayo pa kaya na linikha niya? Paano yung tayo pa kaya na tumanggap kay Kristo? Amen. Kaya lang ang dito, dapat i-prioritize po natin ang ating Panginoon. Amen. So, tuloy po natin. Baka mapahaba po ako. And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law. Dati po kasi ang righteousness po lang ginagawa niya, talaga pong masunod niya ang buong batas. 613 ang batas po ni Moses. Just imagine po ang lahat ng yun. Alam niyo po yung ibang batas na nakakaano po, yung halimbawa kapag nagdamit ka, cotton sa taas, lahat cotton dapat. Cotton din pagloob. Ganun po katindi yung batas ni Moses. Kapag nagtanim ka sa isang garden, dapat iisang binhi. Pag nakalukob yung manok na sa kanyang itlog, huwag mong kunin. Ikatam nung ating manok, kukunan mo rin kay. Gawa ng balot. Pero lahat po ng yun na 630, magugulat po kayo. Ang bahay mo dapat may parapet. Alam mo yung parapet, para po siya may terrace na may harang. Kasi kwadrado po yung mga bahay nun, hindi pa ganun, pa ganyan. Para hindi po mahulog yung tao kung merong umakyat sa bubong. Lahat po ng yan natupad po ni Paul. Matindi po siya, pero sabi niya, ang righteousness niya hindi na ngayon sa kanyang gawa mula sa mga batas. But that which is true faith in Christ. The righteousness that comes from God on the basis of faith. Amen. Ang righteousness po natin ngayon hindi sa ating mga gawa dahil walang perfecto po sa atin. Ang righteousness po natin, it is because we believe in Jesus that He is indeed the Son of God. Amen. Praise the Lord. And then sinabi niya, dineclare po niya, verse 10, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection. Gusto pa niyang makilala. Hindi ibig sabihin hindi niya kilala. Mas gusto pa niyang lumalim pa yung relasyon niya sa pagkakakilala niya kay Kristo. Because this is the secret to a life that is
truly purposeful at saka po blessed life. Yung kakilala mo si Kristo. And participation in His sufferings, becoming like Him in His death. And so somehow attaining to the resurrection from the dead. Ano ibig sabihin ni Paul dito? Na kung paano naging obedient si Kristo, no, even death on the cross, sabi niya, ako rin, mag-o-obey ako hanggang kamatayan. Sino po mag-o-obey dito sa Diyos hanggang kamatayan? Amen. Mga taga-Calvary po yan. Verse 11, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal. Hindi ko ibig sabihin na nakuha ko na lahat ng ito. Sabi po ni Paul, during this time, nasumulat siya sa Philippi, but I press on to take hold that for which Christ Jesus took hold of me. No? And then, sa verse, 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. No, hindi ko sinasabing na perfect ko na, nakuha ko na lahat ng ito, but isang ginagawa ko, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Now, yung forgetting what is behind dito ho and straining toward what is ahead, hindi po ito pang New Year na message. Kaya nga po, minsan sa New Year, hindi ko po ginamit ito. I don't know, no? Baka nakalimutan ko na lang. Pero hindi po ito pang New Year. Anong sinasabi ni Paul dito? What is forgetting what is behind? Yung dati mong pagkatao, yung dati mong alam noon, yung mga dati mong, kung anong meron mo, kalimutan mo yan. Because yung forgetting the past, hindi po talaga totoo yun. Kaya nga sabi ng Lord, yung mga nakaraan ninyo, na ginawa ko sa Egypt, sa Goshen, sa wilderness, hinati ko yung dagat, balik-balikan nyo. There are so many things in the past na ginawa po ng Panginoon na dapat binabalik-balikan po natin. Hindi po tamang forget. I've heard a pastor, sabi niya, you need to forget the past, kahit yung mga ginawa ng Diyos. Sabi ko, alang makatang verse, ang sinabi ng Lord sa magbuhat sa Exodus, no, hanggang Deuteronomy, na ikwento nyo sa mga anak nyo yung mga nakaraan na ginawa ko. Kaya nga po kapag nalulupay-pay ka, kapatid, balikan mo yung ginawa ng Diyos, dumuntik ka ng mamatay. Si Pastor John, nadagdagan yung yung babalikan niya. Balikan mo itang napon, nung makanano kang kahit. Nyapin na nakamaging kuripot, mutos. Nakamamanik, mamayad na ka mo. Marakal na yung blessing kaya kayong gino. May itong karing anak mo, tsaka yung World Bank. Kote yung pamiyang, diyan nga duwaya pang libo itang binayad mo kaya itang minik kayong kahit. Yan, may kaserbo niya pang pulpit. Tigpala na yun yung gino. Ali, sobraya kasi kasipag. Tutoy tao, kuripot ka mo. Anyway, no? Forgetting what is behind, yung pong mga natin, yung dating pagkatao natin. Kasi po, ang sino mang na kay Kristo, bagong nilalang na. Kalimutan mo yung may makasalanan ko, maganda yung mga credentials mo in the past. Kalimutan mo yan and then straining toward what is ahead. Yung identity mo para kay Kristo. Amen. You are now a child of God. I press toward the goal. Ganyan. Kaya nga, kalimutan po natin yung mga nakaraan po natin, whether kasalanan yan o magandang pero that is worldly. Kalimutan po natin. Daw ito pong ginawa ni Paul, no, he made this decision. Ang sabi po sa Jeremiah 9:23-24, no, si Paul po, ito lang ang pinagmalaki niya, kaya sabi ng Lord, this is what the Lord says, don't let the wise boast in their wisdom. Yung matatalino, mag-boast kayo sa wisdom nyo, or the powerful boast in their power, yung mga nasa posisyon, or the rich boast in their riches, yung mga mayayaman. Pag malaki yung yaman nyo, hindi. Sabi ng Lord, but those who wish to boast should boast in this alone. Ito yung dapat natin pagmalaki. That they truly know me and understand that I am the Lord who demonstrates unfailing love and who brings justice and righteousness to the earth, and that I delight in these things. I, the Lord, have spoken. Wala tayong dapat ibang pinagmamalaki kundi yung kakilala mo si Kristo. Amen. Wow. Wow. Kaya po si Paul, wala na siyang desire. Alam niyo, ano pa po yung mga heart's desire niyo? Wala na pong masama dyan. Pero dapat, ito yung mga heart's desires po natin, napakarami. Ito po yung pinaka-desire natin, si Jesus. Dapat nauuna po siya. Si Paul hindi lang nauna eh. Sabi niya, lahat ng mga desire ko, wala na lahat na yan. Siya na lang at wala nang iba.
Ang sabi po ng Psalms 73, 25, 26, whom have I in heaven but you? Alam niyo po yung awit nito? Whom have I in heaven but you? Ang kapangpangan po niya, kasakit talaga. Nung kapangpangan, masakit niya pong basa o ikanta yan. Whom have I in heaven? No. And there is nothing on earth that I desire besides you. Ang sabi po ni David, wala na akong hinihiling pa, wala na akong ninanasa pa sa mundong ito, kundi ikaw lang. My flesh and my heart may fail, papalpak ako, Panginoon, no? But God is the strength of my heart and portion forever. And God is the strength of my heart. Amen. Naka-bless na ko man po. And then ako man papagkatan, pero may kanta kayo for Jesus. Amen. So unfailing faith is making the Lord Jesus our greatest desire to know Him more. Excuse po. Ulitin po natin, ang sarap po nito. Unfailing faith is making the Lord Jesus our greatest desire to know Him more. Amen. Lastly, kunti na lang po yung minuto ko. Paul had an unfailing faith in God. Because he fought the good fight, finished the race, and kept the faith. What a declaration ni Paul po kay Timothy ito sa 2 Timothy 4:6-7. For I am already being poured out like a drink offering, and the time of my departure is near. Malapit na po mamatay si Paul dito. Not because weak siya, not because matanda na siya. I think nasa 70 plus lang siya dito. It is because pupugutan na po siya ng ulo. No, not because meron po siyang karamdaman. Pupugutan na po siya ng ulo dito. Alam niya, malapit na. I have fought the good fight, ang sabi po niya. I have finished the race. I have kept the faith. And my prayer po sa bawat isa po sa atin na bago man ho tayo lumisan sa mundong ito, kundi mag-rapture, masabi po natin ito, that we will fight the good fight of faith. Amen. We will finish the race. Hindi tayo tatambay. Kahit ano po, tuloy-tuloy lang tayo sa paglago bilang Kristiyano. At kahit anong mangyari, you will remain faithful until the end. Because he who remains faithful until the end will be saved. Kaya sabi ni Paul, I have kept the faith. Now, paano pong ginawa ni Paul Hood ito? Self-discipline. Discipline is so important, especially po yung self-control, self-discipline po natin. 1 Corinthians 9:24-27, don't you realize, sabi po ni Paul, in a race everyone runs, but only one person gets the prize? Noon pa man, meron na pong Olympics sa Rome, meron na po mga games. So run to win, sabi po ni Paul. All athletes are disciplined in their training. Alam niyo po yung mga atleta, ang practice po nila 6 days a week. 6 days a week. Kasi po sabi nga po ng mga experts, they need 1 day to rest. Saan po nang galing yan? Sa Bible. 1 day to rest. So, kaya nga po, huwag kayong magtrabaho ng maganda nga po 2 days yung rest nyo in a week. No, para talagang regain ng strength nyo. Anyway, God will supply our needs. Not according to your works, not according to your salary, but according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen. So sabi po dyan, all athletes are disciplined in the training. They do it to win a prize that will fade away. Nagpapakapagod sila sabi ni Paul, for halimbawa po, ang isang boxer po, halimbawa, isang 1 year, 2 years sila para lang sa isang event. Do you think sulit po yun, no? Para po kapag nagko-concert po kami noon dito, practice po kami ng 6 months, and then isang lang po, event lang po siya. Magpapakapagod kami, napupuyat pa. Lalo na po nung ginawa, ewan ko, nandiyan po siguro si Ninong Noel. Pagod kami, January hanggang August, kung napanood niyo po yung Prince of Egypt, ako po si Moses doon. No, siguro yung iba sa inyo hindi pa pinapanganak. Ibig sabihin, hindi pa kayo born again. Hindi nyo pa nakita ko dito. Nag-Prince of Egypt po ako dito. Ginagabi po kami nagpa-practice din po. Anyway, hindi naman po minsan yun po.
4 times po namin pinerform, 2 beses, 2 araw, 2 beses sa isang araw. Pero sabi ko, parang hindi sulit yung pagod. No? Si Paul sabi niya, nagpapakapagod ang mga atleta just for one event. Just for a prize that will fade away. Ang sabi po ni Paul dito, but ang sabi po dito, we do it for an eternal prize. Yung self-discipline ng ating self-discipline sa spiritual po natin, maging sa physical po natin, ginagawa natin dito for eternal prize, for eternity. And then next verse, ang sabi po dyan, 26, so I run with purpose in every step. Hindi ako nagsasayang ng oras. Ang bawat araw ko, meron siyang purpose. You need to ask God, give us our daily bread. Lord, ano yung purpose mo? Remember, yung daily bread po natin, kung ano yung purpose ng Lord. My bread, my daily bread, my food is to do the will of the Father. Kaya nga po, Lord, ano yung daily bread ko ngayon? Ano yung will mo sa araw na ito? I do it with, sabi po ni Paul dito, with purpose in every step. I am not just shadow boxing. Hindi ako suntok sa buwan, suntok sa hangin. I discipline my body. Take note, hindi po niya sinabing, I discipline my spirit. Because our spirit, since we were born again, perfect po yan. Kaya nga po, walang papasok sa langit na hindi perfect. Dapat perfect po yung spirit natin. Hindi natin mape-perfect yan. Mape-perfect lang yung spirito ng tao, mabubuhay lang yung spirito ng tao kapag siya na born again because tinanggap niya si Jesus. Kaya sabi ni Paul, ang may problema yung aking katawan, ang aking pag-iisip. Sabi po diyan, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Dinidisiplinahan ko, binubugbog ko yung katawan ko. Dapat kung ano yung ginagawa ng katawan na ito na hindi dapat nagbababad sa Netflix, hindi nagbababad sa cellphone, hindi nagbababad kung saan-saan, wala nang mag-amen. Pastor Jun na lang mag-amen. Makakalungkot. Dapat tinitrain po natin, pag sinabi mo, ay, sobra na ako. Dapat po, tapon mo na yung cellphone mo nun, tabi mo na siya. Ay, sobra na ako. Na anong pangawan ko ngayon? Lord, sorry. Napansin niyo yung ganon? Ako po nangyayari ko minsan, hey, masyado na ako mag-hiking phone na yun. Bili mo na. Kaya minsan tinrain ko po yung sarili ko no, kapag nasa bahay po ako. Meron po akong half day, hindi ko hawakan yung phone. Kaya sorry ka retang mag-message kung minsan, gabi na ako doon ko palang babasahin yung mga message kasi ayokong pa-stress. Kung importante naman yan, magko-call sila. Di ba? Kung message lang, paborin ko no pa, sabi kong ganun. Otherwise, I fear that after preaching, sabi ni Paul, to others, I myself might be disqualified. Si Paul mismo, the apostle of grace, anong disqualification? For an eternal prize. What is eternal prize? Eternal life. Nasaan ang once saved, always saved? Diyan si Paul mismo. Alam niyo ba, kung buhay po si Paul dito, hindi niya sasabihin totoong once saved, always saved. Baka rin ang lamaran na pastor kan, sabihin na, ba, Paul, ka maniwala kay once saved, always saved. Ba, biasa ko pakakuha ng Paul kanto. Nasa akin yung revelation ng grace. Ang dami pong marunong ngayon. Si Paul mismo sabi niya, kung hindi ko didisiplinahin ang sarili ko, pwede akong ma-disqualified, pwede mawala sa akin ang salvation. Yan po sinasabi niya. Amen? Ano pa bang sasabihin ni Paul dyan for eternal prize, kung di eternal life? Amen. Praise the Lord. Dapat po maliwanag po sa atin yan. You are always saved. Once saved, always saved if you remain faithful until the end. Amen. So ano po yung mga challenges ni Paul? Yung sinabi niya, I have fight the good fight, finished the race, and kept the faith. Tingnan po natin yung mga challenges. Sa 2 Corinthians 11:23-28. Are they servants of Christ? Ang sabi po diyan, I know I sound like a madman, but I have served Him far more. Parang yabang po ni Paul. No? Kaya sila ba yung mga super apostles no, sa ibang sulat po niya? Ako ang pinakamasipag. Pero hindi dahil sa akin, dahil sa grace ni Lord. Pero sabi niya dito, I serve Him far more. Mas higit ako nag-serve. Totoo naman po ito. No, of all the 12 apostles, si Paul lang po ang nag-preach mula po sa Asia, Africa, Europe, pabalik-balik, 4 missionary journeys po ang ginawa po ni Paul. For more than 30 years. Hindi siya nagreklamo na sinasabi niya, kayong mga apostle dyan sa Jerusalem, ba't dyan lang kayo? Kasi sabi ng Lord, ikaw yung apostle sa Gentiles. Ikaw yung apostle sa Gentiles. Yung 12, 12 na po sila noon, nandun na si Matthias. No, hindi po yung MC natin ito. No? Nandun na si Matthias. 12 na po sila. Silang lahat para lang sa Hudyo, para lang sa Israel. Si Paul lang, si Barnabas, no? At mainly si Paul lang ang talagang sa Gentiles, sa pabalik-balik po mula Asia, Africa,
hanggang Europa. Babalik na naman po siya. 4 times po niyang inikot po yan. Hindi na siya umuwi sa kanila. Wala po siyang sabbatical leave. Wala siyang me time. Kung mag-me time, totoo ito. Dapat ang Jesus time po siya. Your personal devotion with the Lord. Ni minsan huwag niyo sasabihin your me time. Pag nag-me time ka, ang ang demonyo. Kasi ang demonyo lang mahilig ang makasarili lang. Amen. And then sabi po dyan, I have worked harder, been put in prison for more often, whipped, sabi niya, been whipped times without number. Hindi na po niya mabilang ilang beses siyang nakulong, ilang beses siyang nalatigo, and face death again and again. Hindi niya po na mabilang kailan siya nabilanggo, ilang beses na nabilanggo, nalatigo, ilang beses na siyang humarap, sa muntik na siyang mamatay. And then, next verse, 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. Ano po yung 39 lashes? Yung tinanggap ni Kristo. Yung pong, pag hinugupit yung likod mo, sumasama yung laman. Can you imagine po yung likod ni Paul? Kung ano itsura, pakabuto na lang po yung Ni minsan hindi siya nagreklamo, Lord, naglilingkod ako sa iyo. Ayoko na ng ganito. Yung iba sa atin, konting problema lang, ayaw mo nang mag-attend ng CU, ayaw mo nang mag-attend ng church. Ang babaw po natin. Bakit mababaw tayo? Kasi mababaw ang pagkakilala natin kay Kristo. Bakit napagtagumpayan ni Paul ito? Dahil malalim ang pagkakilala niya kay Kristo. And that is why sabi niya, importante sa lahat, yung makilala mo ng malalim pa si Kristo. 5 times si Kristo minsan lang. Siya 5 times. Yung iba po doon, siyempre, hindi ba lahat perfect, no? Siguro dito po niya, wala nang laman dito si Paul, dito yung tagiliran niya. Can you imagine yung mga wounds na meron si Paul? But not one time na nagreklamo siya sa Lord. Ang lagi niyang sinasabi, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Sabi ko, alang kwenta yung dialysis, alang kwenta yung dadanasan ko kaya sa akin kaya ng Paul. Ringhalwa kaya konting lang, iyak-iyak tayo. Bakit? Ang babaw nating mga Kristiyano. It's about time na lumalim pa ho tayo. Wala po sa amin yan. Nasa mga personal na devotion niyo po yan. Pinapakilala po na namin si Kristo sa inyo. Now, it's your responsibility na pagkatapos ng Sabado o Linggo, pakainin niyo ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa sa the rest of the days. To know Him more must be your greatest desire of all. Amen. And then sabi po dyan, 3 times I was beaten with rods. Ibang rods naman po ito. I don't know kung ano po talaga ito. Once I was stoned to death. Yung pinagbabato po siya, namatay siya. Binuhay po siya ng mga believers. Pagkatayo niya, nag-preach uli. Hindi siya nagtampo sa mga nagbato sa kanya. And then sabi niya, 3 times I was shipwrecked. Isa po dito, once I spent whole night and a day adrift in a sea. Lutang-lutang siya sa dagat. Araw at gabi, nilalamig, nasa init. Pero hindi niya sinabing, Lord, 24 hours na ako dito, nasaan ka? Hindi po siya nagreklamo. Hallelujah. I have traveled on many long journeys. Wala pong eroplano noon. Mga barko, can you imagine yung barko? Ano kayang klaseng CR meron sa barko? Kaya balo nung magpatoto na lang, buldit kayong gulot na ng barko. No, babarko siya, papunta ng Asia, papunta ng Europa, papunta ng Africa. Walang tigil po ito. I have faced dangers from the rivers, from the robbers. I have faced danger from my own people, the Jews as well, from the Gentiles. I have faced danger in the cities, in the deserts, and on the sea. Lahat po meron pong nagbabanta po sa kanya. And I have faced danger from men who claim to be believers but are not. Next verse po. Sabi po dyan, I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. Marami siyang walang tulog. I have been hungry and thirsty and have often gone without food. I have shivered in the cold. Alam niyo po yung nag-chill ka. No, I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Then besides all this, I have the daily burden of my concern for all the churches. Alam niyo po, ang ni Paul dito, ang hirap ng dinanas niya, halos mamatay siya, pero yung pinaka-burden niya, yung po, kamusta kaya yung mga churches na tinayo ko? Ako po naintindihan ko si Paul kasi po araw-araw ito po yung prayer ko sa atin. Lord, sana po yung mga Lord, I pray yung mga members sa Calvary Temple, kami lahat ma-rapture talaga. Kaming lahat wala na pong mag-backslide. Kami po lahat, Panginoon, magpatuloy hanggang ikaw ay dumating.
kami po mga pastor, siguro dama po natin ito, lalo na po si Daddy Bishop, for 50 years, andito po siya. Yung ano po namin, naisip po namin ang church, kamusta na kamusta na yung church, kamusta na yung ba't di siya nag-a-attend? Si Paul, mas iniintindi niya ito, kesa doon sa mga sugat niya na natamo. Matindi po si Paul sa niya. Anyway, wala na po kong oras. Pero may mga pa ho ako. I-shortcut ko na lang po ito. At sa Acts 21:10-14, kwento ko na lang po ito. Meron pong propeta si Agabus. Sabi niya, kinuha niya yung belt niya, tinali si Paul sa paa at sa kamay. Ang may-ari ng belt na ito, ganito siya mamamatay sa Jerusalem. Nag-iiyakan po sila dyan. Sabi ni Paul, nakahanda akong mamatay. Nakahanda akong mamatay kanya. In fact po, according to Eusebius, a Christian historian, talagang pinagutan po si Apostle Paul. Dapat po ipapako siya sa krus. Pero dahil Roman citizen siya, hindi po karapat dapat sa mga Roman citizen yung ipako sa krus. Sa mga Romano, yung dignity, yung pong ipugutan sila ng ulo. Napugutan po ng ulo si Paul. Dito po sa Acts 20:22-24 na lang po. Sabi diyan, and now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. Pero itong niya, kahit sinasabi niya ng Holy Spirit sa kanya na pwede kang mamatay dyan, sabi po niya, however, I consider my life worth nothing to me. Walang kwenta na itong buhay ko ito. My only aim, my only goal, my only purpose, my only objective is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Bawat isa sa atin may purpose, may task, may assignment. Anong assignment natin? Katulad ni Paul, the task of testifying to the good news of God's grace. Amen! Yes, nagtatrabaho ka, kapatid. Yes, siguro nurse ka, teacher ka, engineer ka, all call center agent ka. But ang pinaka-assignment po natin is to proclaim Jesus to the world. Because Jesus is our only hope. He is our only Savior at wala nang iba. So unfailing faith is to complete our mission of proclaiming the gospel of Jesus Christ to everyone. Amen. Mag-review na po tayo. The unfailing faith of Apostle Paul. Paul had an unfailing faith in God because he immediately preached Christ after his conversion. He considered everything he had as a loss to gain Christ. He fought the good fight, finished the race, and kept the faith. Last verse or verses before we take the Holy Communion, napakaganda po nito. 2 Corinthians 12:7-10. Sabi po dyan, because of this surpassing great revelation, na pong great revelation, yung pong salvation by grace, not just for the Jews, but especially for the Gentiles also. Yun po yung yung revelation of grace kay Paul, that man is only saved by grace. Kasi hanggat hindi lumitaw si Paul at saka si Peter, hindi po nagpakita ang Lord na pumunta siya sa bahay ni Cornelius. Hindi po nila naintindihan na ang mga, alam lang po nila ang tanging kaligtasan sa Hudyo lang. Pero because of experience ni Peter at saka po itong si Paul, yung revelation po ni Lord kay Paul, nalaman nila na ang salvation pala is for everyone in the whole world. Kaya sabi po niya dyan, therefore, in order to keep me from being conceited, para hindi ako magmayabang because of the great revelation, sabi niyan, I was given a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. Hindi po ito sakit. Kung karamdaman po yan, yung karamdaman lumalala, agad mamamatay si Paul. Hindi mabubuhay si Paul kung karamdaman po yan doon sa mga latigo na natamo niya. Shipwreck 3 times. Magdamag po siyang lutang-lutang sa dagat, mamamatay po siya. Ano po yan? Ano po yan? Mga nambubuli sa kanya. Kaya sabi po dyan, messenger of Satan. Mini-message si Paul na, di ba dati kang Pariseo? Di ba dati kang ganito? Sabi ni Lord, tanggalin mo nitong mga nambubuli sa akin ganyan. Hindi, pinapaalala ni Lord kung ano ka dati para hindi ka magmalaki. Yun po sabi po dito, a messenger of Satan na mag-torment sa kanya. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Tsaka si Paul, nagpapagaling po siya, meron siyang gift of healing. In fact, pinunas lang po sa kanya yung mga damit, tsaka po yung mga apron, mga panyo, dinala doon sa may mga karamdaman at may mga demon possessed.
gumaling siya kaya hindi po karamdaman yan. Ano po yan talaga, mga nagtotorment sa kanya, mga messenger ni Satan, no? And then sabi po dyan, sabi ni Lord, hindi po tinanggal ni Lord dahil para hindi siya magmalaki. Sabi ni Lord, my grace is sufficient for you. For my power, my grace, my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. Ano yung boast dito? No, lagi kong iisipin, because ako ay weak, mas mararanasan ko yung grace ng Lord. Kapag kinikilala mong ikaw ay mahina, kinikilala mong without Christ you are nothing, mararanasan mo ang grace ng Lord. Pero pag sinabi mong kaya ko to, kahit mula si Kristo, patay ka na kapatid. Kaya sabi diyan, so that Christ's power may rest on me. Paano magre-rest yung power o yung grace ng Lord? Kilalanin mo na meron kang kahinaan. Kilalanin mo na kailangan natin si Kristo araw-araw at bawat yugto ng ating buhay. And then, tuloy po natin, that is why for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties. Ano ibig sabihin ni Paul dyan? I delight, no? Salamat na lang, meron akong weakness. Salamat na lang, hindi ko lahat kaya. Salamat na lang dahil merong grace si Lord. For when I am weak, kapag kinikilala ko na meron akong kahinaan, then I am strong. Why? Because of the grace of God. Ito yung culmination ng ating pinaka-finality ng ating pinag-aaralan. Napakaiksi lang po. God's grace is all we need to live a life of unfailing faith. God's grace is all we need to live a life of unfailing faith. Wala na tayong ibang kailangan pa. Biyaya lamang ng Panginoon. Magtatagumpay ka, kapatid, because of Jesus. Amen! Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo.